ito, okay na to, okay. Gwanson, pwede na to. No, ayan, original naman yan ha. Palit, putik na yan. Oh, baka sabihin, wala tayong karapatan na ano eh. Bumatikos kay Gwanson eh. Baka Apple Watch. Okay na yan, nakikita nyo naman sa ibang vlog ko, ano. Um, meron tayo nun eh. Di ba? Oh, napapalit tuloy ako. If BBM cannot have Kibuloy arrested, the DDS will call him a wimp and laugh in his face. Kaso ngayon, eto yung sinasabi mo, na ini-ignore mo yung SMNI at kinukuha yung attention mo, nandyan ka ngayon sa SMNI. Akala ho kasi mga kababayan, no? Ni Rowena Guanzon, ganung kadali mauto yung mga kakamping. Alam nyo po, puntahan ninyo yung mga vlogger ng mga DDS, alaga. Oh. Puntahan ninyo yung mga vlogger ng mga DDS. Alam nyo kung ano pinupush? Ito lang daw po yung kakamping na hindi bias. Ito lang daw po yung kakamping na dapat ibinoboto sa pagkasenador daw ho, mga kababayan. Oo, inuuto ba naman yung mga kakamping? Akala po madaling mauto yung mga kakamping. No? Dahil sabi nila, ito lang yung kakamping na dapat maiposisyon natin. Ginagamit nila yung mga kakamping para iboto ng kakamping si Guanzon. Kasi alam nila mga kababayan na kapag walang kakamping na bumoto dito kay Guanzon, inidoro na naman po mga bossing ang pupuntahan nito. Sabi ni Dennis Sanes, wala akong maisuot na relo. Pwede na ba yung wall clock ilagay ko sa braso ko? Pwede na yun. Ayos na yun. Okay na yun. Di ba? Kasi alam nila mga kababayan na kapag itong si Rowena Guanzon ay hindi ibinoto ng kakamping at nag-rely lang po sila sa mga DDS, walang patutunguhan ang kandidatura nito sa pagkasenador sa 2028 ho. Kaso bistado ng kakamping. Pinost ko nga no? Pinost ko sa social media ko. Mga kakamping, inuuto kayo ni Guanzon. Yung karamihan sa kanila na dati ipinopost siya nung panahon ng 2022 election, nasusuka na ho Ayaw na sa ayaw na Di ba? Walang mauuto na kakamping ito. Sabi dito, Atorn, ang aga nyo talagang mga magsitak, mag-announce sa 2026. Ito po, gobyerno natin. No, hanay nila Pangulong Bongbong Marcos. Puro po pagtatrabaho at lingkod bayan ang ginagawa, ang inaatupag. Mga DDS, ano po ang ginagawa ngayon? Sara Duterte, announce na ng kanyang kandidatura. Yun na yung inaatupag. Eto, nag-announce na din. Pakialam namin. Ano? Announce mo ng announce. Attorney Guanzon, idineklarang tatakbo bilang senador sa 2028. Hindi makalusot sa Congress tapos Senado pa ang pakay. Hindi naman malaking pagkakaiba yon mga bossing. Bakit? Kasi yung sa Congress tumakbo siya, kung di ako nagkakamali, sa ilalim ng isang party list. Pangbuong bansa din ho yan, pangbuong bansa din po yan mga kababayan, na pwedeng iboto yung party list niya para maging congresswoman siya. Wala pa din bumoto. Kung Congress hindi na makalusot, pupunta pa sa Senado. Ang lakas pa ng loob na magsenadora. Dagdag na DDS? Dagdag na sisigaw? Nasa China ang West Philippine Sea? Dagdag na magsasabi na i-give up ang KIG? Kasi halata naman po. Alam naman po nating lahat. DDS si Guanzon. Ginawa ni Guanzon ang pahayag sa paglulunsad ng Cebu Alliance for Duterte 2028 kung saan sinabi niyang handa siyang pumasok sa senatorial race. Ang tanong, may boboto ba? Nauna rin niyang sinabi na nais niyang sundan ang yapak. Gago.
Meron siyang sinabing ganito, nauna na niyang sinabi na nais niyang sundan ang yapak ng yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago. Abay gago! Sandali! Ang layo nun ah! Defensor Santiago, baka pwede pa. Mike Defensor, sundan mo yung yapak. Ay, parehas na pala kayo ng yapak at tinatahak ni Mike Defensor. Pero yung Miriam Defensor Santiago, abay gago. Di ba, Chaycher? Na matagal niyang hinahangaan at nagsilbing inspirasyon sa kanyang serbisyo publiko. Sir Romy Escalera Brothers. Oh. Miriam Defensor Santiago pa ang nais ha. Sabi ni Alonely TV, mas matalino si Senator Miriam. Wala naman hong binatbat si Guanzon doon. Ito panganuhan lang po ito eh. Pangpaninira lang ho ito mga kababayan. Di ba? Yung Miriam Defensor Santiago, kahit wala pong nakaharap na libro o kahit na anong binabasa, kayang i-explain sa iyo buong libro eh. Eto ho mga bossing, wala to. Hawak ng coke. O ganun lang to, pang hawak ng coke, hawak ng boxing gloves. Yun na yung tirada nito. Wala na ho iba. Mababaw lang ho ang tira nito mga kababayan. No? Hindi aabot to sa kalingkingan ni Senadora Miriam Defensor. Sabi ni Dennis Sanes, Miriam Defensor, hanggang ingrown lang yan ng paa. O, si Guanzon. Di ba? Madami nag-agree. Tapos, Senador, ang balak, pasukin. Iba kayo. Alupit ninyo. Di ba? Tingin nyo, iboboto kayo? Ngayong nakita ng mamamayang Pilipino. Nung mga kakamping na lang. Kami, kasi tayo sa government supporter ho, mga bossing. Di naman natin iboboto yan eh. Di po ba? Ang mga posibleng bumoto lang po dyan, mga DDS lang ho, mga kababayan. Kakamping, iboboto si Guanzon. Ay nako. Malabo na ho yun. Huwag nga i-associate ang sarili nila kay MDS. Malayo masyado, sabi nung kaibigan natin na si Tato. Totoo. Ngayon pati si MDS ginagamit ha, para makalusot ha. Sa pagkasenador, ibang klase kayo mga boss. No? Ang lakas ng amats nyo dyan sa DDS. Ngayon no mga bossing, dahil napag-usapan na po natin, ito pong mga pagtakbo ng mga DDS. Sabi ko sa inyo ang inaatupag na lang na itong mga ito, no, ng mga DDS, kahit po yung mga nakaupo, kahit po ang vice-presidente, ay yung susunod na election na po. Tinanungan natin yung ibang mga nanonood dito ng mga DDS kung ano ang nagawa ni Sara Duterte. Walang mga maisagot eh. Di ba?